Army ay magabalita na sa atin. At ang kanyang balita ay tungkol dito sa second batch, no? Yung second batch ng ano to? Fertilizer discount vouchers para sa mga magsasaka sa Gimbay, wala pa rin. Nako, talaga naman. Sige, Miss Army, pasok! Yes, magandang tanghali, kasamang G at sa lahat ng ating listeners sa radyo at syempre sa viewers sa ating Facebook at YouTube live streaming. Hindi pa rin naibababa ng Department of Agriculture o DA Central Luzon ang second batch ng fertilizer discount vouchers para sa mga magsasaka sa bayan ng Gimba. Maghintay muna at pasensya na sa delay. Ito ang tanging impormasyon na natatanggap ng mga farmers na nagpo-follow up sa status ng vouchers para sana ngayong main crop season sa taong kasalukuyan. Batay sa reply ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 sa email inquiry ng Radyo natin Gimba, sinabi ni Ginoong Luel D. Rebellaco, ang rice focal person ng tanggapan, na ang mga vouchers ay handa ng i-generate at agad na ipapadala sa Municipal Agriculture Office o MAU Gimba. Ngunit wala naman itong nabanggit na petsa kung kailan darating o durasyon kung gaano pa katagal na maghihintay ang mga magsasaka. Paliwanag nito, ang delay ay dulot pa rin ng system downtime ng Interventions Management Platform o yung tinatawag nilang IMP na siyang pagmumulan ng mga vouchers na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba sa kabuuan. Nagsimula itong sumailalim sa maintenance noon pang July 23, 2024. Ayon sa mga accredited merchants dito sa bayan ng Gimba, madalas ay may error pa rin sa system kahit natapos na ang testing phase noong August 12. Kaya naman hindi sila makapag-encode ng tuloy-tuloy ng mga nai-release na nilang fertilizers gamit ang mano-manong proseso. Nasa mahigit 5,000 vouchers pa lamang ang naipamahagi dito sa Gimba. Katumbas ito ng humigit kumulang 45% lamang ng mahigit 11,000 farmers na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o tinatawag na RSBSA. Samantala, wala namang magawa ang mga magsasakang wala pang natatanggap na abono, kundi siyempre ang maghintay. Ang magsasakang si Mang Chris Marzan na may sinasakang mahigit 2 hektaryang bukid ay kabilang sa mga nag-aabang ng voucher mula sa ehensya. Ngunit anya, tanggap na niyang hindi na ito aabot sa kanyang palayan at gagamitin na lamang niya ito sa susunod na cropping season. Ang iba pang farmers na nahuling nagtanim ay nananawagan na makapagbigay sana ng malinaw na update kung kailan nila ito makukuha upang malaman kung ito ay aabot pa sa kanilang palayan at kahit paano ay mabawasan ang kanilang gastos sa pagsasaka. Dito sa Gimba, karamihan ng sakahan ay nasa huling parte na ng tinatawag na reproductive stage ng palay. Ibig sabihin, nagsisimula ng mamulaklak ang mga tanim at tapos na ang yugto ng pagsasabog ng uri ng abono na karaniwang naipapalit sa mga accredited merchants. Samantala ay nga pala kasamang sinusubukan pa nating alamin mula sa tanggapan ni Ginoong Rebellaco kung nasolusyonan na ba yung mga pending items na nakatala sa pinakahuling advisory ng DA-ICTS kaugnay ng system maintenance. Gayon din, kinukuhanan natin ng panig si Municipal Agriculturist Nita Lanuza kung may update ba sa pagbaba ng kung may nakuha na bang update sa pagbaba ng fertilizer vouchers dito sa bayan ng Gimba. At yan ang update kaugnay ng inaabangang fertilizer discount vouchers dito sa Gimba, Nueva Ecija. Ako si Army Carranza. Kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Army. So, ang sagot naman ni Sir Rebellaco dun sa inquiry ng radyo nating Gimba ay 4 generation na sila, kaya lang walang eksaktong petsa for generation ng second batch. Kaya parang malabo pa rin. Oo. Kasi nga, Oo. wala rin yung, di ba yung advisory na naka-attach dun sa email niya,
wala ring ano doon eh, wala ring specific date kung kailan matatapos yung parang on and off na maintenance, or kasi parang until natapos na yung testing phase, successful nga, di ba? Nakalagay dun sa kanilang advisory. Pero nung nag-operate na yung platform, may mga natanggap pa rin silang mga errors na nagkakaproblema pa rin, lalo na yung mga fertilizer merchants, no? Yung mga accredited merchants ng Department of Agriculture. Ayun, so parang siguro as they go along, hanggat may receive silang mga error messages, inaano nila, sinosolve nila. So, may mga pending items ba 'ton, 'di ba? 3 'yon. Kaya tinatanong pa natin kay Sir Lowell kung nasolusyonan na ba 'yon o sinusolusyonan pa lang. Kasi August 14 'yun eh, 'di ba? Yes. Ibinaba Oo, yung oo. Sa actual na lang advisory, sa August 22 na. Oo, at yung letter niya sa atin ay nakapetsa ng August 21. Pero kung Kahapon. kung mapapansin Kahapon mo, lang, kahapon oo. nga lang yan, oo. Pero kung mapapansin mo, galit na yung mga magsasaka, galit na rin yung Oo, mga kasi merchant kasi nagpaluwal sila eh, nag-abono sila eh. Tapos hindi sila galit. Merong ditong message yung isang merchant. Dahil nga doon sa ganung sistema, syempre nababalaho din pati yung kanilang yung dapat makukubra na nilang bayad sa kanila, 'di ba? At saka correct, yung yes, exactly. puhunan nila diyan kasi umiikot. Pero kung halimbawa lalabas at walang ikot na isang buwan, tapos tataas yung yung pataba, sila, apektado sila ng malaki doon. So, ganun yung itsura niyan. Oo. Kaya meron team song yung yung mga magsasaka. Oo, kahapon yun nabuo nila eh. Sino nga may kumanta Basta't nun? maghintay ka Basta't lamang. maghintay. Kasi alam mo, meron, kasi ako, siyempre, member din ako ng RSBSA. So, meron akong JC ng mga, kung saan naka-join ako, ng mga farmers na nag-aantay na bakit wala pa hanggang ngayon, hanggang kailan maghihintay. So, siyempre, itong ating mga tawag dito, yung sa barangay ng mga agriculture committee chairman, sila ay nakabase lang din sa ibinabigay na information sa kanila ng Oo, pero ang nakakarating lang daw kasi hintay-hintay lang. Oo nga. Oo, Exactly. hindi nila na ipapaliwanag. Kaya nga, Maghintay, oo. Kaya nga nung kahapon na naka-receive tayo ng sulat nung binasa, buti pa may ganyang impormasyon. At least alam namin. Kesa dun sa wala. Kasi, oo. Tsaka kasi ngayon, yung MAU, meron ba silang natatanggap? Yun ang tanong. At yun nga yung isa sa mga rason kung bakit. Yun nga yung isa sa mga rason kung bakit nag-email na tayo kay Sir Lowell. Kasi hindi nagre-respond sa atin ang MAU. Siguro, ala rin siyang masabi. Through text message lang naman, oo. Kasi yung communication natin with them through text messages, nagre-reply naman sila pag may information. Yung nga lang, I don't know. Sabihin, siguro pwede namang sabihin na walang info, oo. Ngayon, kaya doon na tayo dumiretso kasi doon lang din sila nag-aabang ng information. Yun nga lang, wala rin naman na ibigay na definidong sagot. Kasi, di ba, parang sinasabi nila na maghintay na mag-work ng maayos yung intervention management platform bago namin ma-generate. Kasi doon galing yung problema. Yung vouchers. Saka doon ang galing yung problema. Sa system nila. Kasi ang sinasabi nila ay yung vouchers na ready for generation ay doon nila kukunin sa intervention management platform. So, di nakaabang na siya. Once na nag-work siya, madali na lang nilang i-generate at maipapadala sa mga municipal agriculture office. Yun nga, walang nga pa rin yung mga farmers natin. Nga. Oo, sige. Sabay-sabay pong ngumanga. Yan. Yan lang ang tanong, kung meron pa bang mahihintay. Pwede naman daw hanggang next cropping gamitin. Oo, kasi hindi naman yan masisira eh. Ang importante dyan, makuha pa rin nila yon. Makuha pa rin. Kasi hanggat, dapat yung mga
isa ring bagay na makakatulong kasi sa mga magsasaka Oo. natin ay yung ating agriculture committee ay mag-follow up sa humingi ng explanation. Oo. Kasi I'm sure naman na nabababaan ng explanation yung ating municipal agriculture office. Hindi naman pwedeng Sige, magtanong ka nga sa wait mga lang kayo dyan. magtanong ka nga Diba? doon sa Wait mga komite sa barangay kung talagang ano ang pinapaabot sa kanila sa problema. Hmm. Oo. Yun nga, Ah, antay-antay lang. Yun Ganon din ba yung Sa sinasabi? O di ibig Ganon sabihin, din, wala oo. silang impormasyon. Kaya ganon lang sasabihin nila. Antay-antay lang din. Oo, pero kasi ang point ko, parang napaka-imposible na walang katulad nung nakuha nating info. Hindi ba yun pwedeng makuha ng municipal DA, MAU. agriculture office? Hindi ba pwedeng sa kanila yun manggaling? Kasi parang Kahit nga kailangan yung ba sa na tayo- sa Sangguniang Bayan na Komite on Ah. Agriculture, na isa sa mga nakatutok dyan Oo. Pwede rin nilang gawin yun Oo. So, kasi 'di ba ganito lang 'yan yung mga natin, yung mga accredited merchants, nauna na silang mamahagi. Despite the fact na risk ngayon, no, matagal bago silang mabayaran, may mga errors na magpabalik-balik, etc. Despite that, nag-risk sila na mamahagi ng abono. So, yun yung risk nila. Siguro naman ang pwedeng gawin ng ating mga tanggapan na lokal dito sa Gimba ay makakuha ng yung bang impormasyon bukod sa maghintay na parang kumbaga ay mas maiintindihan ng mga farmers natin na ay ganito pala. Ultimo nga yung advisory hindi lumabas. Di ba? Yung August 14 na advisory nakuha pa natin sa DA Region 3. Dapat 'yon. Meron sila Nakababayan nun. sa ating local. Oo, dapat 'yun may kopya lahat yung Alamin nga din natin yung sa technicians, merchant may kopya naman. lahat yung Yung sa merchant kung anong merchant. advisory ang pinapadala sa kanila tungkol doon naman sa kanilang mano-mano. Yung pagkolekta na. Kasi hindi naman sila po pwedeng mag-another round kung hindi sila nababayaran. Ay wala. At saka walang vouchers na papalitan. At paano sila mag-i-issue? Di ba? Hindi Parang, yung fresh batch. Hindi dati namang mano-mano yan dati. Nakakakolekta sila noon. Oo nga. Pero kailangan pa rin nila yung vouchers Bago sila makapagpalit ng mano-mano, yung voucher kailangan nila. Yung mismong papel na ipapalit nung magsasaka. Yung fresh batch ngayon, nahawak naman na meron nila. Ng merchant. Oo nga. At yun nga yung hindi pa nila na-encode kasi tinanong ko na sila lahat Yun nga lang. Intermittent Kaya niya, nga, daw up and down. dahil So, hindi mano-mano, kumpleto. proceed sila doon sa dati nilang ginagawa. Kung gusto nila talaga makasingil. Kailan nila hihintayin yung system na yun? Kung paano kung sa next year pa? Hindi daw kasi doon yun na rin ang mismong billing nandun na sa platform. Walang ibang pwedeng way para makasingit. Kasi tinanong ko na yan before kasi doon na mismo. Di magtiis sila. So lahat ng ayun nga, yung risk. Pero kasi naman yan parang alam naman nila na risk yan So ang importante nga dyan kasi ay yung information natin sa farmers. Diba? Parang nakukulangan talaga. Yes. Okay. Sige. Ayun, sige. Okay. Sige, maraming salamat, Army. Radyo natin.